Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos. At ngayong araw ay susuriin natin ang paksang, 8 uri ng dahon na nakakapaglinis ng bato, kidneys, at nagpapababa ng creatinine. Maraming mga tito at tita ang madalas mawalan ng tulog at labis na nag-aalala kapag nakikita nilang tumaas ng kaunti ang kanilang creatinine sa blood test o kaya naman ay pabalik-balik sa banyo ng 4 hanggang 5 beses tuwing gabi para umihi. Ang pinakamalaking pagkakamali na madalas kong nakikita ay ang labis na pagpapanik. Iniisip agad nila na sira na ang kanilang mga kidney. Dahil dito, natataranta silang maghanap ng kung ano-anong herbal o mga halamang gamot na hindi malinaw ang pinanggalingan at ininom ito sa pag-asang maisasalba ang kanilang bato. Sa totoo lang po, marami ang hindi nakakaalam na ang pagkakamaling ito ay lalo lamang nagpapahirap sa mga kidney na pagod na nga ay pinipilit pang mag-overwork para salain ang mga dumi mula sa mga kakaibang gamot na iyon. Ito ang nagiging dahilan kaya mas mabilis silang nauuwi sa stage 3 o stage 4 kidney failure. Ngunit ngayong araw, may dala akong magandang balita para mapanatag ang inyong kalooban. Diyan lang mismo sa ating mga bakuran, may mga napakapangkaraniwang dahon na kapag iginisa at inulam nating araw-araw, ay nagsisilbing mahalagang gamot para linisin ang mga glomeruli filter ng kidney at mabisang mapababa ang creatinine. Siguro ay nagtataka na kayo, anong uri ng mga dahon ito at paano ba ito dapat kainin? Huwag po muna kayong aalis sa videong ito. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawing isang natural na kidney cleansing diet ang inyong pang-araw-araw na ulam. Alam ko po na para sa mga matagal nang may diabetes, ang pamamanas ng mga paa o ang mga gabing walang tulog dahil sa madalas na pag-ihi ay isang kalbaryo na mahirap ipaliwanag. May isang pasyenteng pumunta sa klinika ko at nagtapat, Doktor, Althea, ang pinakakinatatakutan ko talaga ay ang magdialysis. Bukod sa napakamahal, pabigat pa sa mga anak at apo. Nadurog ang puso ko nang marinig ko iyon dahil ramdam na ramdam ko ang inyong mga pangamba. Sa aking 35 na taong karanasan sa mismong paggagamot ng diabetes at mga komplikasyon nito, sa videong ito ay hindi lang puro teorya ang ibabahagi ko. Ililista ko ang mismong 8 gintong dahon na mabisang nagpapanumbalik ng function ng inyong kidneys. Panoorin niyo po itong mabuti hanggang dulo dahil ituturo ko ang tamang sukat at tamang paraan ng pagluluto para mapanatili ang bisa ng mga ito upang magamit niyo ng ligtas at epektibo sa inyong mga bahay. Mga tito at tita, naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung ano ba talaga ang creatinine at bakit bantay sarado ang mga doktor dito? Ang creatinine po ay parang basura o waste product na nagmumula sa paggalaw ng ating mga muscles at napupunta sa ating dugo. Kapag malusog pa ang kidney, nagtatrabaho ito bilang isang napakahusay na filter na nagwawalis ng lahat ng basurang ito palabas sa pamamagitan ng ihi. Subalit para sa mga may diabetes, ang matagal na pagtaas ng blood sugar ay unti-unting sumisira sa maliliit na ugat sa kidney, kaya ang filter ay nasisira at nababara. Ang resulta, naiipon ang basura, kaya tumataas ang creatinine levels. Isang nakakagulat na katotohanan na hindi pinapansin ng marami. Maraming mga simpleng ginisang gulay na kinakain natin araw-araw ay mayaman pala sa mga mahalagang compounds na flavonoids at alkaloids. Ang mga sustansyang ito ay may kakayahang paluwagin ang mga ugat sa kidney na tumutulong para dumami ang daloy ng dugo na magsasala at maglilinis sa mga naipong basura. Para magamot ito ng tama, kailangan niyong maintindihan kung bakit tumataas ang numerong ito para malutas natin ito mula sa ugat. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman ang pinakamabisang sandata para maprotektahan ang inyong mga kidney. Una, gusto kong pag-usapan ang isang dahon na halos makikita sa bawat bakuran sa Pilipinas. Ito ay ang dahon ng paminta. Alam niyo po ba, imbes na gumastos kayo ng malaki sa mga mamahaling food supplements o imported na ginseng, ang simpleng ginisang dahon ng paminta na may baka o kahit bawang lang ay isang napakamura pero napakabisang pampalakas ng buto at kidney. Sa tradisyonal na medisina, ang dahon ng paminta ay may warm o mainit na katangian at medyo maanghang. Parang isa itong maliit na apoy na nagtatanggal ng lamig sa katawan at nagpapaluwag sa daloy ng dugo, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan kung saan kinokontrol ang function ng ating kidneys. Kapag nalamigan ang bato, hihina ito na magiging sanhi ng pananakit ng balakang, ngalay sa tuhod at ihi ng ihi. May nakilala akong isang lolo na lagpas 80 anyos na sa probinsya, napakatalas pa ng isip at napakasigla. Ibinulong niya sa akin ang kanyang sikreto na napakasimple lang, na panatili niya ang ugaling kumain ng dahon ng paminta na ginisang may bawang o kaunting laman ng baboy 2 beses sa isang linggo. Dahil dito,
Kahit malamig ang panahon, laging mainit ang kanyang mga kamay at paa at tulog siya ng dire-diretso hanggang umaga na hindi naiistorbo ng pag-ihi sa gabi. Ang tip ko lang po sa pagluluto, gumamit ng mga 30 hanggang 50 gramo ng sariwang dahon. Huwag po ninyong i-overcook. Lutuin lang ng sakto para manatili ang amoy at ang mahalagang katangian nito bilang gamot. Siguro nagtataka kayo, bakit ang simpleng dahon na ito ay napakagaling? Minsan, kung ano pa yung pinakasimple, yun pa ang pinaka-epektibo. Kung sino man sa inyo ang nakasubok na nito at naramdamang gumaan ang pakiramdam at sumarap ang tulog, i-comment nyo po ang number 1 sa ibaba para malaman ko. Pangalawa, hindi natin pwedeng kalimutan ang halamang tinaguriang pampasigla ng katawan, walang iba kundi ang kutsay garlic chives. Maraming matatanda ang hirap sa pag-ihi sa gabi. Kakapikit pa lang, kailangan na namang bumangon. May iba na umaabot ng 4 hanggang 5 beses sa isang gabi. Ito po ay madalas nagmumula sa paghina ng kidney key, kaya nawawalan ito ng puwersa na hawakan ang tubig sa pantog. Kung hindi ito maagapan, nakakapagod po ito. Magkakaroon kayo ng chronic insomnia, manghihina ang katawan, at ang pinakadelikado ay ang pagtaas ng blood pressure kinaumagahan dahil sa puyat. Ang simpleng solusyon ay ang kutsay na ginisang may itlog o atay ng baboy. Ang kutsay ay may matinding kakayahan na painitin ang kidney yang. Pinapatibay nito ang valvula ng ating pantog kaya nababawasan ang patingi-tinging pag-ihi. Paalala lang po kapag naggigisa ng kutsay. Huwag niyo po itong lulutuin ng matagal o sa mahinang apoy dahil kukunat ito at magtutubig. Igisa niyo ito ng mabilis sa malakas na apoy para mapanatili ang mahalagang essential oils nito. Ito po kasi ang natural na antibiotic na pumapatay sa mga bakterya sa urinary tract at nagpoprotekta sa ating glomeruli. Kung ang dahon ng paminta ay parang malamig na tubig na naghuhugas sa mga bara ng kidney, ang kutsay naman ay parang mainit na apoy na naglilinis at nagbabalik ng lakas ng kidney mula sa ugat. Sinasabi ko ito para makita nyo kung paano ang tamang kombinasyon ng mga ulam ay nagiging gamot sa araw-araw. Pero gaano ba karami ang dapat kainin? At may iba pa bang dahon na mas mabilis magpababa ng creatinine? Mamaya, may ibabahagi akong dahon na mas matindi pa ang epekto. Huwag muna kayong aalis. Alam niyo po ba na ayon sa mga modernong pag-aaral, ang mga taong madalas kumain ng damong Maria ay may 3% na mas maayos na daloy ng dugo sa kanilang pelvic area kumpara sa normal na tao. Napakahalaga nito dahil ang pangunahing dahilan kaya humihina ang kidney ay ang pagkabara o pagkasira ng mga ugat at ang damong Maria ang tagapagligtas na nagpapaluwag sa mga maliliit na ugat. Direktang binabawasan nito ang pressure sa kidney na hirap na dahil sa diabetes. Ang solusyong iminumungkahi ko ay damong Maria, na ginisang may itlog isang ulam na masarap na, napakasustansya pa para sa mga nakatatanda. Hindi lang ito nakakatulong na pababain ang blood sugar pagkatapos kumain, tinutulungan din nito ang kidney na ilabas ang sobrang uric acid para makaiwas kayo sa pananakit ng kasukasuan o kidney stones. Para sa pinakamagandang resulta, gumamit ng 50,070 gramo ng sariwang damong Maria, igisa sa isang itlog native egg kung maaari, at kainin sa hapunan. Mas maganda kung bandang 6 p.m. hanggang 7 p.m. Nakakapanibago at mukhang masyadong simple po. Pero ang totoo, madali itong gawin at mas pangmatagalan ang epekto kaysa sa inaakala nyo. Siguro napapaisip kayo ngayon kung nasasayang nyo lang ang halamang ito dati. Kung sino man sa inyo ang nakagamit na ng damong Maria at mas nakakatulog na ng mahimbing, mag-iwan po kayo ng comment. May isang nakakatuwang kwento sa klinika ko. Si Mang Boy, isang matagal na pasyenteng may diabetes, nagbiro sa akin, doktor. Althea, ano ba ang murang kainin, madaling hanapin, pero maganda talaga sa kidney? Matanda na ako, kapos din sa budget, wala akong pambili ng mga mamahaling imported na gamot. Agad kong itinuro sa kanya ang talbos ng kamote na ginisang may bawang. Isang nakakagulat na sikreto. Ang talbos ng kamote ay may napakataas na antioxidants, hindi nagpapahuli sa mga mamahaling imported na berries. Ito ang nagsisilbing bakal na kalasag na pumoprotekta sa filter ng kidney laban sa mga free radicals at lason. Kung hihimayin natin, ang mataas na fiber ng talbos ng kamote ang pumipigil sa mabilis na pagpasok ng asukal sa dugo pagkatapos kumain, kaya naiiwasan ang labis na bigat sa pagtatrabaho ng ating kidney. Ikinukwento ko ito para maintindihan natin na hindi na kailangang lumayo, ang mahalagang gamot minsan ay nasa bakuran lang natin. Nakikita nyo na po, hindi pala magastos ang pag-aalaga sa kidney. 4 na dahon na ang napag-usapan natin, madali po bang hanapin?
Sino dito ang ready nang pumunta sa bakuran para manguha ng talbos ng kamote mamayang gabi? I-comment ang ready sa ibaba. Pero wag muna kayong umalis dahil mamaya, ibubunyag ko ang isang pambihirang dahon sa dulo ng video na nagsasama-sama ng lahat ng benepisyo. Nagtataka ba kayo kung bakit ang dahon ng Papua Ming Aralia ay tinatawag sa mga probinsya bilang ginseng ng mga mahihirap? Ayon sa modernong siyensya, natuklasan na ang dahon ng Papua ay nagtataglay ng napakataas na saponin, isang pambihirang compound na madalas lang makita sa napakamahal na Korean ginseng. Ang compound na ito ay parang biological shield na nagpapalakas ng resistensya ng mga cells sa kidney. Pinoprotektahan sila mula sa pag-atake ng mga free radicals dahil sa matagal na pagtaas ng blood sugar. Bukod pa rito, napatunayan sa mga pag-aaral na ang katas ng dahon ng Papua ay may banayad ngunit matagalang epekto ng pag-ihi, diureti. Napakaganda nito sa mga pasyenteng nasa early stage ng kidney failure o madalas manasin sa paa at mukha. Tinutulungan nitong ilabas ng katawan ang sobrang tubig at asin ng natural nang hindi kayo nakaramdam ng pagod o biglaang pagkawala ng electrolytes. Para maiba naman ang ulam nyo, kumuha ng murang dahon ng Papua at igisang mabilis sa kaunting laman ng baboy. Hindi lang ito masarap, medyo mapait ng kaunti pero manamis-namis ang aftertaste. Nakakagana po itong kainin lalo na sa mga matatanda na nawawalan ng gana. Tandaan, 50,070 gramo lang ng sariwang dahon ay sapat na para mapalakas ang katawan. Patuloy lang po kayo sa panonood dahil ang huling dahon sa dulo ang talagang magliligtas sa inyo na nasa kanya na ang lahat ng bisa ng mga nabanggit ko. Bukod pa rito, maraming pasyente ang nagsasabi sa akin, Doktor, Althea, may malaking puno ng ampalaya sa amin, pero nilalaga ko lang yung mga dahon para inumin. Wala na ba akong ibang pwedeng gawin doon? Gusto ko pong sabihin na baguhin na natin ang nakasanayang iyan. Ang totoo, ang mga murang talbos ng ampalaya kapag iginisa sa bawang o kasama ng ibang gulay ay napakagandang ulam, isang mahalagang gamot para sa may diabetes. Napatunayan sa malalalim na pag-aaral na ang talbos ng ampalaya ay punong-puno ng polyphenols. Ang substance na ito ay may espesyal na kakayahan na pigilan ng enzyme na alpha-glucosidase, ang enzyme na nagpapalit ng carbohydrates para maging asukal. Dahil dito, ang ginisang talbos ng ampalaya ay nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal sa dugo, pinapanatiling normal ang blood sugar, at direktang pinipigilan ang mga delikadong komplikasyon sa mga ugat at glomeruli ng kidney. Sinisiguro ko po sa inyo, kung pananatilihin nyo itong ulam na ito sa inyong lingguhang menu, ang inyong creatinine ay unti-unting bababa sa normal na level at mababawasan ang hirap ng inyong mga kidney. Ang medyo mapait nitong lasa na humahalo sa amoy ng ginigisang bawang, siguradong magpapagana sa inyong pagkain. Sa mga dahong nabanggit ko, alin po ang madalas nyong kainin o madaling hanapin? Mag-comment kayo sa ibaba para malaman ko. May napapansin ba kayong maliit na halaman sa inyong paligid? May mga gilid na parang ngipin ng lagari? At minsan ay may kulay dilaw o purple na bulaklak na tumutubo na parang damo? Ito ay ang sambong, Blumea balsamiferae. Ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang pagtingin dito bilang isang walang kwentang damo na binubunot at tinatapon lang para magtanim ng ibang gulay. Sa totoo lang po, sa ginagawa ninyong iyan, tinatapon nyo ang isang napakahalagang gamot na nagtatanggal ng lason at matinding pumupuksa sa pamamaga ng urinary system. Para sa mga may diabetes, ang tahimik na pamamaga sa loob ng kidney ang siyang silent killer na mabilis sumisira sa function nito. Napakasimple lang ng solusyon. Imbes na bunutin at itapon, pitasin ninyo ang mga murang dahon ng sambong, hugasan ng mabuti, at igisa kasama ng sariwang hipon o laman ng baboy. Ang katangian ng sambong ay may natural na antibacterial effect, pinapakalma nito ang pamamaga sa kidney at nililinis ang daanan ng ihi ng banayad. Isipin nyo na lang, sa tindi ng init ng panahon o kapag pagod na ang katawan nyo sa dami ng iniinom na gamot, maintenance, may nakahanda kayong masarap na ginisang sambong sa hapag. Habang kinakain nyo ito, pakiramdam nyo ay parang dinidiligan ng malamig na tubig ang inyong mga kidney. Nililinis ang lahat ng lason. Dahil dito, mas gagaan at mas magiging komportable ang pag-ihi nyo sa gabi. Wala nang mahapdi o pabalik-balik sa banyo. Siguro napapaisip na kayo ngayon, tinatapon nyo lang pala ang dahong ito dati. Mamaya, sasabihin ko ng detalyado ang isang sikretong dahon. Huwag po ninyong palalampasin. At ang huling halamang gamot sa ating listahan ng 8 gintong dahon ngayong araw ay isang pamilyar na halaman kung kayo ay may rayuma. Ito ay ang pansit-pansitan Peperomia pellucida.
Alam niyo po ba, imbes na umasa lang kayo sa matapang na gamot na pampababa ng uric acid na madalas nakakasira ng sikmura at atay, ang paglalagay ng pansit-pansitan sa inyong ulam ay mas ligtas at natural na solusyon. Kung susuriin ang pangmatagalang benepisyo, ang pansit-pansitan ay may mga essential oils at compounds na pumipigil sa pagbuo ng uric acid sa dugo. Kapag kontrolado ang uric acid, hindi mamumuo ang matutulis na urate crystal sa inyong mga kidney at kasukasuan. Hindi lang nito napapababa ng natural ang inyong creatinine, binabawasan din nito ang matinding pananakit at pamamaga sa mga daliri sa kamay at paa, isang kalbaryo na dinaranas ng maraming may diabetes. May isa akong maliit pero napakahalagang payo. Para mapanatili ang mga essential oils at antioxidants nito, huwag po ninyong igisa ang pansit-pansitan mula pa sa simula. Hintayin ninyong maluto ang inyong ulam, at kapag papatayin nyo na ang apoy, saka nyo ilagay ang hiniwang pansit-pansitan, haluin ng mabilis at hanguin agad. Ang presko nitong lasa ay hindi lang nagpapasarap sa pagkain, kundi ito rin ang susi para maprotektahan ang inyong kidney. Nakita nyo na po? Ang magandang balita ay may kakayahan ang ating katawan na pagalingin ang sarili nito kung tutulungan natin ito gamit ang mga simpleng hakbang mula mismo sa mga bakuran natin. Sa tiyaga at disiplina, naniniwala akong makikita nyo ang magandang pagbabago sa inyong kalusugan. Siguro atat na kayong lumabas sa bakuran para tingnan kung anong dahon ang meron kayo, ano? Sino po ang nakagamit na ng pansit-pansitan at gumaan ang pakiramdam? Mag-comment po kayo sa ibaba. May isa po akong kwento para maging aral sa atin, para hindi tayo mauwi sa disgrasya. Sa klinika ko po, nandun si Tito Jun. Nung mabalitaan niya na ang mga dahong sinabi ko ay maganda sa kidney, tuwang-tuwa siya. Pero ang pagkakamali niya ay inisip niyang the more, the merrier, na kapag mas marami siyang kinain, mas bibilis gumaling ang kidney niya. Kaya araw-araw, kumukuha siya ng 1 kilong dahon at ginagawa niyang pamalit sa kanin. Ang nangyari pagkatapos ng 1 linggo, nakaramdam ng sobrang panghihina si Tito Jun, nahihilo, at nanginginig ang mga binti. Ang masaklap, kinailangan siyang itakbo sa ospital dahil nawalan na siya ng balanse ng electrolyte imbalance dulot ng sobrang pag-ihi. Ang solusyon na ibinigay ko sa kanya na siya ring paalala ko sa inyong lahat. Kahit gaano pa kaganda ang isang bagay, kailangan itong gamitin sa tama. Ang gamot na ginamit sa maling paraan ay pwedeng maging lason sa katawan. Kaya narito po ang 3 grupo ng mga tao na dapat mag-ingat at hindi dapat kumain ng sobra sa mga ginisang dahong ito. Una, ang mga taong nagtatae o may mahinang tiyan dahil ang masebong ginisang gulay ay maaaring magpalala sa kabag o pagtatae. Pangalawa, ang mga taong may malalaking calcium kidney stones dahil ang ilang dahon ay may oxalates na pwedeng magpalaki sa bato. Pangatlo, ang mga pasyenteng umiinom ng high-dose na blood thinners pampalabnaw ng dugo. Kailangan ninyong kumonsulta muna sa doktor dahil ang katangian ng mga dahon tulad ng dahon ng Papua o damong Maria ay pwedeng makaapekto sa epekto ng gamot. Siguro napapaisip kayo ngayon kung kabilang kayo sa 3 grupong ito, ano? Kung hindi kayo sigurado, mag-iwan lang po kayo ng comment at sasagutin ko ito ng detalyado. Pakinggan po ninyo ng mabuti ang bahaging ito para makuha ninyo ang buong sikreto sa pag-aalaga ng kidney. Para maging patas tayo, gusto kong linawin na kahit napakaganda ng 8 dahong ito, hindi po ito magic pill na pwedeng tuluyang pumalit sa nireresetang gamot ng inyong doktor. Gayunpaman, sila ay napakagandang kaagapay para bawasan ang mabigat na trabaho at pressure sa inyong nasirang kidney. Para maging epektibo at pangmatagalan, kailangan nating kumain ng iba't ibang klase, huwag lang mag-focus sa iisang dahon. Tandaan ang golden number na sinabi ko. Gumamit lamang ng 50,070 gramo ng sariwang dahon sa bawat luto. Sapat na po iyan. Ang pinakamagandang solusyon ay gawan ninyo ng rotation ang inyong menu. Halimbawa, ngayon ginisang dahon ng paminta, bukas ginisang kutsay, sa makalawa ay pansit-pansitan, pagpalit-palitin nyo lang sa buong linggo. Ang benepisyong makukuha ninyo pagkatapos ng tuloy-tuloy na paggawa nito ay talagang sulit. Magiging magaan ang inyong katawan, mananatili sa safe level ang inyong creatinine. At ang pinakamaganda sa lahat, matatapos na ang inyong paggising tuwing gabi para umihi, para magkaroon kayo ng mahimbing at masarap na tulog hanggang kinaumagahan. Kung nakita ninyong nakatulong ang mga kaalamang ibinahagi ko ngayon para sa inyong kalusugan, pakiclick po ang like at mag-subscribe sa channel upang suportahan ako, si Dr. Althea Ramos. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang ating mga susunod na videos. Maraming salamat po at hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod kong health videos.